Nagkainitan sina Senador Rodante Marcoleta at Senador Erwin Tulfo kaugnay ng pag-required na isauli muna ng mga contractor ang kanilang mga ninakaw sa taong bayan bago mag-apply sa pagiging state witness. Nanindigan si Marcoleta na hindi ito nire-required ng batas na kailangan magsauli ng perang ninakaw agad dahil wala pang findings ang korte kung magkano ang isasauli nito. Ngunit nanindigan si Senador Erwin Tulfo na wala umanong pakialam sa batas ang pag-moral restitution and sometimes you have to bend the law just please the people, public. Dagdag pa nito, mas mataas ang taong bayan kaysa sa batas na yan. One quick question lang po, babalikan ko lang po si Sir Orly Gutesa. Sir Orly, nabanggit ho ninyo kanina, ilang deliver po kayo kay bahay ni Speaker Romualdez from Saldico? Your Honor, tulad ng sinabi ko po kanina is 3 times po. 3 times po kayo nag-deliver. Ilan pong maleta po yun? Yung una po, nung una is 35. 35 na maleta? Opo. Pagpapunta kay Speaker? Opo, Your Okay, Honor. pangalawa? Yung pangalawa is, ang pangalawa, di ko gaano siyang ma-recollect kasi parang nasa 12 or 13. Kayo yung escort nitong Opo, okay. opo. Pangatlo po? Ang pangatlo nasa 15. Okay. Puro sasakyan po ni Kong Saldi ang ginamit ninyo? Opo, yung mga ginagamit niyo, yung sasakyan ni Kong Saldi. Anong sasakyan po yon? Yung backup niya? Isa yung ano ba ito? Yung light high is na kulay white na bullet drop. Tapos may ginagamit kami na red plate dati na yung yung kinakargahan ho ninyo kasi kailangan natin ma-establish ito para kasi mamaya pag inimbita ho natin para tumugma-tugma. Opo, yun po yung mga ginagamit. Tapos yung GMC yata yun or Suburban na malalaki. Yung 37 po nagkasya po doon sa Light Ace at saka Suburban. 37 na. Bali 3 sasakyan po yun, Your Honor. 3 sasakyan po. Opo. Nagkasya doon. Nagkasya po. Lahat, okay. Opo. So, ilang buwan po yun? Kung matatandaan nyo, 3 times a week, ilang buwan po? 7? Yung 3 deliver ko po is sa period lang po siya ng December po siya eh. So December, 3 beses ka nag-deliver sa bahay ni... Hindi lang po kasi pag hindi na po ako duty sa basura, may mga ibang tropa kami na nakadetail, sila rin na nagde-deliver. Oh, okay. Wala ko kayong idea kung magkano lahat yon. Wala po kayong idea. O may idea kayo kung magkano yung bit-bit ninyo, di-deliver nyo po doon sa bahay ni Speaker? Yung sa 35, yun nga ho, na may nakalagay po na, may nakalagay doon sa post-it doon sa bawat malita. Okay. Which is, nakalagay po sa kanya is 48. Mm-hmm. Ang taas po nun is malaki, yung mga rimuwa na malita. Malita. 48 million ang isa. Siguro po, yun ang ano niya. Parang big time pala. Kasi ang bigat po niyan. Go ahead. Paki-describe mo nga, gaano kalaki, describe mo kung nakatayo yung bagahe. Pag tumayo po ako, yung isang malaking big na malita is kasing ganito ang sukat. Yung pinakamalaki. Opo. Tapos pag binuhat ko po yan, ang bigat yan is almost parang isang sakong bigas sa 50 kilos. Yung bigat. Opo. So binubuhat po ninyo, dito na-transfer po ninyo sa bahay? transfer sa other sasakyan po pag ano. Okay, so 2-3 sasakyan. Ganun po lagi. Yung mga 17, 18 po na mga maleta. 3 times a week. Yes, sir. Yun po yung actual na dutihan ko during the time. Pero yung iba, meron pang iba. Base doon po sa inyong group chat, may mga deliveries po kung wala po kayo. Yes, Your Honor. Okay. Mr. Chair, I will have one last question. Nagpadala po sa akin dito ng... Natatawa kasi si Mrs. Diskaya, kabisado rin nila yung mga sizes. Ano po masasabi ninyo? Hindi, comment lang. Kasi sanay din kayo mawak na malaking pera eh. Kadalasan po, sa 1 million po na tagwa 1,000 pesos, ang bigat po nun ay 1 kilo. So tama nga. Yung mananabong na dati namin kasama rito. 1 kilo, 1 milyon. 1 million, so 50 kilos nga. 50. Okay, before I end my questioning to Mr. Orly, okay. Alright. Ito po, ang tanong ko lamang. Sir, sabi nyo kanina, si Saldi ko lang po naging VIP ninyo? Wala po kayong pinagbantayan from Coca-Cola? Diretso po kay Saldi ko? Yes, Your Honor. Okay, kasi po pinadalan po ako dito sa Malacanang po ito. Mukhang ang background po sa inyo pong
biodata, meron po ditong background, work experience. Kayo po ito eh. Master Sergeant Orly Gutesa, tama po, Philippine Navy, retired. Yes, Your Honor. Experience nyo po, enlisted personnel, Philippine Marine Corps, BIP Security, BOC, BIP Security, OBP, BIP Security, Presidential Communication Operation Office, BIP Security, Bureau of Correction. During my active duty in military service, sir. Okay. Akala ko po parang galing sa Coca-Cola. So, okay. Wala na po. That's all, Mr. Chair. That's all my question. Thank you. Thank you, Senator Tulfo. Senator J.B. Ejercito. Mr. Chair, consider that si Congressman Tiangco requested that he meron pa siyang prior commitment at 4. Pero ano naman, lagi naman kasi magkausap na ito. Siguro yung clarification na lang kung ilan yung total na FLR na na-hold na that is attributed kay Saldi. Saldi ko, kung ilan yung total. Ayun. Yung Your Honor, yung total na hold na attributed kay Congressman Saldico is yung 13.8, yung 2 billion na ako Bicol, tsaka yung 2 billion po na BHW. So that's about 17 plus. 17 plus billion po. O halos 18, Your Honor. Pero I understand yun na lang yung nahabol no? Hindi na nakita yung iba. Ang estimate yata is, correct me if I'm wrong, parang 60 billion dapat yung hinahanap total. Hindi, pero hindi ko masabi, Your Honor, kung nahandoon yun sa BICAM kasi yan lang yung nakita ko na attributed to Congressman Saldico doon sa BICAM ng House of Representatives. Kasi ang hawak ko lang na file is yung sa House of Representatives, Your Honor. Siguro last na lang kasi I will just wait for also si Yusek Bernardo because yung iba pong inaano natin system. Yung nagalit si Presidente, aside from yung pong priority programs niya, yung mga dams that was transferred or lodged in the unprogrammed appropriations, no? Tama ba yung foreign assisted projects kasama rin, no? Ayan, naalala ko to dahil ako yung nag-defend ng DOTR na pinalipat nila from priority appropriations, pinalagay po sa yung foreign assisted sa unprogrammed funds. At isa ito sa ikinagalit ng ating Pangulo dahil alam ko po yung JICA ay lumapit sa kanya at ito po ay it was brought to his attention. Yes, tama po yun, Your Honor. Pati yung foreign assisted, local counterpart ng foreign assisted projects, ibig sabihin yun po yung commitment ng ating bansa doon sa foreign assisted projects, linipat po from the programmed appropriations doon sa GAA at linagay po sa unprogrammed appropriation. So dalawa po yung ikinagalit niya, yung foreign assisted tsaka yung flagship na nawala po, Your Honor. So ibig sabihin ay si RSP. Mr. Chairman, sinasabi ni Congressman Toby, nilipat. Sino gumawa nun? Ang pagkaintindi ko po is yung sa Committee on Appropriations kasi nung pinag-usapan niya nung una, nasa amin pa yung budget eh. Nung una yung sinasabi po ni Senator JV na nagreklamo yung JICA, hindi pa po nagba-BICAM nun. So nasa House pa yung budget nun. So ang understanding ko, ang inireklamo is yung House version. Yun po yung understanding ko. Kasi alam ko nun, hindi pa tapos yung Senate doon sa Senate version ng General Appropriations Act. Siguro last point na lang. Senator JB, bago ko mag-last point, isa lang kasi nagmamadali rin si Rep. Toby. Talaga pong magagalit ang Pangulo natin, Kong Toby, kasi hindi lamang siya foreign assisted projects, flagship project po ng Presidente. Maalala po ninyo, ito pong tinatanong ko kay Yusek Kati, na nandun po si Yusek Pangandaman, bakit ka ako sinulatan ka na huwag mong babawasan yung binigay na ceiling? From 79 million, gagawin mo 70. Kaya ang nangyari, Kong Toby, nung 2024, magagalit ang Pangulo, saga zero na eh. Wala nang natira eh. Ganun po yung ginagawa at talagang nilalagay po sa mga convergence projects. Yun po yung CSSP, SSP, SIPAG, BIP, LIP, kung ano-ano pa. Yun lang po. Salamat. Thank you. Tama po kayo, Your Honor. Kaya po nasabi niya nga na pangatlong taon na niya sa panunungkulan, hindi matapos-tapos yung mga malalaking proyekto kasi nga kinukuha lagi. So doon ka nalaman na hindi lang ito
nung taon na yon mukhang nangyayari na in the past. So kaya talagang galit po siya. Dalawa po yung kinagalit niya noon. Hindi lang po yung foreign assisted, hindi lang po yung flagship. Ang sabi niya po sa akin, anong pinagagawa ng mga kasamahan mo nung pinakita ko na hindi po match yung proponent tsaka yung district. At saka Thank you, Senator Marcoleta. Si Senator Tulfo is reclaiming his time. Later, you'll be recognized again. Sorry, Mr. Chair. Kailangan ko lang kasi importante po ito. Balikan ko lang po si Gutesa, si Sir Orly. Kasi po, matibay po kayo na witness. Sa tingin ko po, may mga nagka-question po ngayon. Dahil kayo po ang unang nagturo talaga dito po kay Speaker Romualdez. So I want to make sure po, pag binalikan ho tayo, tatayo po yung mga sasabihin po ninyo. Tama po. Kailangan ko pong tanungin, sir, anong year po ba kayo nagre-retire? June 30, 2020, sir. June 30, 2020. Ay, sir. Pakipakilala mo nga po, sir, mga naging boss mo sa BIP Security. Doon po sa Bureau of Customs, sino po? Nung Your Honor, yung sa Bureau of Customs 2011 to 2013, Commissioner Rafi Biason. Si Rufi Biason, opo. Yes, sir. Alright. Pagkatapos po noon, saan po kayo napunta? Pagkakaalala ko, Your Honor, is napunta ako kay Vice President Gigi Marbinay. Okay. Pagkatapos po noon, sa PCOO naman, anong year po kayo doon? Noong 2016, napunta naman ako kay Secretary Martin Andanar, Your Honor. Okay. Kay Secretary Martin Andanar. Yes, Your Alright. Honor. After po noon, saan po kayo? Bumalik po Active duty pa rin po kayo, ano po? Yes, Your Honor. Nire-request po kayo. Bakit po gano'n? Papalit-palit. Hindi pa kayo, parang hindi po kayo tumatagal sa isang office. May problema ho ba? Natatapos po yung yung sa BOC po, yung nagkaroon po ng kaso si Commissioner Biason. So, doon po kami naghiwalay-hiwalay. Then kay Gigi Marbinay naman po, Vice President during time of Gigi Marbinay, natapos po yung term ng 2016. Opo. At pagkatapos po kay Sik Andanar naman po ay nag-schooling po ako during that time po. Kaya nag-request po ako ng termination ng duty. Hindi na po kayo bumalik. Hindi na po ako nakabalik po sa kanya. Okay, pagkatapos po noon, bakit Marines po kayo, napunta po kayo sa Bucor? During time po kay, kay Yusik Paildon po. Okay. Nirequest din po ako noon ni Yusik Paildon na samahan siya within 9 months po yata yon, pagkakaalala ko. Okay. Tandaan niyo po yung mga sagot po ninyo, no po? Kasi baka cross-examine po kayo in the future, matibay po. Sa tingin ko po, nagsasabi naman po kayo ng totoo. Siguraduhin lang po ninyo na hindi po nabago yan. Ano po? Kasi hindi po ninyo naisama sa inyong affidavit. Ano po? Yes, Your Honor. Maraming salamat po. Mr. Chair, that's all. I will Sir, So, Mr. Chairman, go ahead. kunti lang, kahit dagdag lang doon. Ano ka, mandatory retirement ka? Optional retirement, sir, Your Honor. What age ka nag-retire? 42, Your Honor. 42. Bakit ka nag-early retirement? Dahil, based po doon sa nangyayari po sa IEP dahil nagkahigpitan na po. Tapos, may mga offer na po sa akin na during nung nakapagtapos po kasi ako ng pag-aaral doon sa Ilagan City, nakakuha po ako ng opportunity during the time. Okay, basta Senator retirement. Bato. Thank you. Thank you, Nakatatlo sir. ka na. Si Senator JB, balik sa'yo. Siguro, last point na lang kay Congressman Tiangco, no? Yung po tungkol sa Mr. Chair, dahil importante ito yung pong priority programs and foreign assisted fund na yung pagkakalagay sa unprogrammed appropriations, very, very controversial. Ang nangyari po daw tayo, ewan ko siguro, i-confirm ni Congressman Tiangco, sabi daw ng APRO chair nun, ilagay na natin yung foreign assisted at priority programs sa unprogrammed, total, sigurado naman yan na pupondohan. Kaya ilalagay na lang yung aming mga projects o listing sa program appropriations. Yan ba yan? Pwedeng maging totoo, Congressman Tiangco? Yes, it seems to be that way, no? Kasi pinagpalit Ibig sabihin dapat secured yung pondo po dapat nandun tayo sa regular. Opo, tapos linipat po nila sa unprogrammed and then yung mga insertions, yun po yung linagay po nila doon sa program. So ganun po yung nangyayari doon.
No more questions, Mr. Chair. You're done. You're done. So next in line is Senator Bam Aquino. Yeah, magandang araw for Congressman Chanco. So yung tinatawag po na FLR, that's for late release, di ba? Yun lang po yung ginamit na term doon sa insertions. Ibig sabihin, hanggat hindi napapag-aralan mabuti, i-hold yung lahat. Okay. Lahat ng insertions. And hinold siya based on the proponent, hindi siya hinold based on the project. So for example, nung nakita na maraming o may mga flood control, hinold rin po ba yung mga flood control doon? In FLR rin yung flood control? Di po, ganito po yun. Ang in FLR is the whole insertion. Okay? So, siyempre, ako po ang magpe-present, di ba po? So, hindi ko naman masasabi kung kalokohan yung project o hindi po kalokohan. Pero para sa akin, pag hindi po pareho yung proponent at yung district, Yun yung hindi senyales. imposible para sa akin, talagang red flag. Ibig sabihin, hindi na pwede yun. So yun po yung recommendation ninyo. That's the basis of your recommendation to the President. That was my presentation na parang pag hindi pareho yung proponent at yung district congressman, pag pinagtapat-tapat, lalo na kung district congressman siya, para sa akin, kalokohan na talaga. Suspect. That's the 13 billion. Yes, 13.8 Congressman. plus 2 plus 2. Tapos party list, imposible naman na may 2 billion kasi alam ko 150 lang po ang party list. So nung nakakita ako ng 2 billion, hold din yon. Yung mga maliliit lang naman yung halaga. Tapos pareho po yung proponent at pareho yung district na pinuntahan. Based on that only, I don't know the project. Based on that, at hindi masyadong malaking amount, sa tingin ko, okay. So ang mangyayari po nun, mapupunta po yun sa DPWH at sila na ang hihingi ng requirements. Kasi nung in-FLR yan, ang tanda ko, wala lang po dito si Sec Manny Bonoan, former Sec Manny Bonoan. Nung in-FLR yan, gumawa siya ng bagong guidelines para strictuhan. Ang isang kailangan nun, kailangan ng approval nung basta madami, siguro mga 5 requirements yon. So sila na ang magve-vet kung yan ay valid projects o hindi. Hindi siya automatic na porket pareho yung proponent at pareho yung district, go na siya. Ang ibig lang sabihin, hihingin na ni Manny yung mga dokumento. Parang step by step. Yes. No? Kaya ang nangyari noon, nakikita ko na minsan meron pinago, tapos makikita ko doon sa report nakasulat non-compliant. Ibig sabihin pala, hindi maibigay yung mga requirements na hiningi ng DPWH. Kaya yung 18 na yan, hindi magmamatch doon sa naka-FLR pa sa DPWH kasi pagkatapos nasabihin na mukhang okay to, hihingan nila ng requirements. Hinigpitan nila yan eh. Dahil nga medyo may duda na, nagdagdag sila ng requirements at nakakita ako ng non-compliant. Kasi minsan, sa akin nagpa-follow up yung congressman, so ang gagawin ko, babalik ako sa DPWH, ano nangyari dito, kala ko okay, sabihin niya, hindi, non-compliant. Binabalik ko doon sa kung ano yung kulang na requirements. That's clear, Yeah. Congressman. My question is, since ang hearing ho natin tungkol sa flood control, nagkaroon ho ba kayo ng analysis about flood control, the type of projects na nandoon sa insertions ho natin? Ay, okay. Mabuti po na tanong yan. Napag-usapan yan in one meeting. Sinasabi nila na mukhang high profit yung ginamit na term doon sa flood control. Ako naman, so pinag-uusapan namin, anong gagawin moving forward? Ang sabi ko, kasi nung dumating si Sec Manny Bonoan dyan, pinahinto niya kaagad yung rock netting tsaka yung slope protection. Pinagbawal niya yung dredging. Tapos, pinag-uusapan na for the 2026 budget, anong gagawin doon sa flood control. Ang sabi ko is, ang dapat ayusin is yung DUPA, yung Detailed Unit Price Analysis. Because assuming i-ban natin totally yung flood control, pero yung DUPA hindi po naaayos, hahanap lang sila ng ibang project na pagkakakitaan po nila ulit. Number 1 yan.
And number two, this one, I can say now, ang sabi ko, pag hindi nahinto yung bentahan ng project, hahanap ng ibang project na pwedeng ibenta. So by putting down the DUPA, yung unit price analysis, pag binaba, hindi na kasi pag binenta, pag nakita yan yung unit price analysis at hindi kikitain, Hindi na lang. may eliminate yung pagbenta. Yes. So ang akin, yung original sin is yung pagbenta nung project. Kasi 20 to 25% kaagad yun eh. Eh yung kinumpute natin, yung contractor, your honor, is 8 to 10%. Yung DPWH, kung ilan. Ang pinakamalaking nawawala is doon sa pagbenta o doon sa sinasabi nila na insertion na meron kaagad 20 to 25%. So yun yung dapat na ma-eliminate. Kasi yun yung pinakamalaking nawawalang pera at doon nagsisimula lahat nung, di ba, pag binenta, binili, yung iba hindi naman lang gagawin, ibebenta ulit. Hanggang later on, wala na matitira doon sa proyekto. Pero ang pinakamalaking nawawala is doon sa bentahan, Your Honor. Sorry, just for a last question Yes, sir. kay Congressman Chanco. So napag-usapan na baka dapat wag munang i-release itong flood control kasi hindi ni-release si rock netting, hindi ni-release si slope, hindi ni-release si dredging, di ba? Hindi, ang napag-usapan is yung nasa 2025 budget is pag-aaralan muna ni Sec Bonoan. I see. Kung legitimate. Kasi meron ako natatandaan doon, hindi ko lang alam kung anong district, sorry. Meron doon, hindi lang flood control. Merong mga projects doon na kahit hindi flood control, sinasabi ni Sec Bonoan, wag na nating ituloy. Which ones are these, Congressman? Hindi ko na matandaan specifically sa dami nung proyektong yun eh. At kumbaga, nakita pa lang niya, alam niyang alanganin na. Hindi, kasi hindi nakaka-comply doon sa additional requirements na linabas ng When they DPWH. asked for requirements, hindi makapagbigay, so wag na lang. Yes, yung linagyan nila yun ng mga, hindi ko alam kung barangay clearance ba yun, tapos yung DNR permit. Madami. I think it was 5 requirements. Sana matanong lang yung DP, mas alam mo nila yun. Thank you, Congressman. Salamat. Yes, thank you. Thank Mr. you. Chairman, just a question. Mr. Chairman, kanina po nagsabi si Undersecretary Bernardo na in an executive session, ikukwento niya yung sistema na nakagistan niya. Are we going to go to an executive session? It depends on the members. If what's the nature of the request? Kanina po, maybe we can ask Engineer Bernardo. Nabanggit po niya na, tama ho ba, sir? You may speak. In an executive session, nais niyong ibanggit ang sistema ng korupsyon. Tama po ba yung words ko? Ang sistema ng korupsyon. Tama po ba yung words ko? Yes po, Mr. Chair.